pamamagitan ng pakikipisan natin sa katawan ni Kristo. Meron tayong fellowship bilang body ni Christ. First, united fellowship with the head. And secondly, united fellowship with each other. Is that an amen? Ang sabi po ng salita ng Diyos, themselves were together. Hallelujah. Wala pong gumagawa sa kanila na nagsosalo. Wala pong gumagawa ng meron lamang sariling plano o sariling agenda, mga kapatid, sa loob ng katawan ni Kristo. Ang lahat po ay nasa espiritu ng pagkakaisa. Hallelujah. And dito po makikita natin, mga kapatid, na merong pamantayan na binigay ng salita ng Diyos. Ang sabi, inuna ito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Look at that. Apostles' teaching. Why? Because the evidence of our being united with Christ as the head is our submission to the leadership that God had given in the body of Christ. That's the evidence. Ang sabi po natin, marami po ako nababasang mga comment at minsan naman mga yung mga ang tawag dito, slogan, yung mga kasabihan. Sabi nila, our faithfulness belongs to Christ and to Christ alone. Magandang pakinggan, hindi po ba? Magandang pakinggan. Our faithfulness belongs, our loyalty is to God and to God alone. Kanya nga lang, if you are going to look at their lives, sinasabi nila na kanilang loyalty ay sa Diyos, ngunit hindi naman sila nagpapasakop doon sa authority na binigay ng Panginoon sa iglesia niya. Mga kapatid, which is wrong. They devoted themselves to the apostles' teaching. Is that an amen? You know what? Submission to authority in the local church is a big issue. Because if we will not submit to God's authority in the church, my brothers and sisters, we will only cause division and confusion. And the Lord doesn't want that. Nangyari yan, unang-unang nangyari yan sa langit. Nung humiwalay si Lucifer sa kalooban ng Diyos. Ang sabi niya, I will ascend. I will make myself like the Most High. Gusto niyang palitan yung reigning and ruling authority. Nais niya, siya yung maghahari. Mga kapatid. And if that will be the case, here, in the local church, my brothers and sisters, we will be transgressing against the very standard of God. My brothers and sisters. In the book of Hebrews chapter 13, binasa po natin ito nung nakaraan. Hebrews chapter 13. The author of the book of Hebrews, ang sabi niya, Hebrews chapter 13, verse 17, sabi doon, obey your leaders and submit to them. This is a part of our united fellowship in the body of Christ. Submit, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Do not be an insubordinate person. Huwag kang maging insubordinate against the authority of God. Alam nyo, this is a very unpopular message. Why? Because ang principle ng sanlibutan, gusto natin sa sanlibutan, nung sa sanlibutan pa tayo, we want to do things our way. Di ba yung kantang walang kamatayan, I did it my way? Di ba? Ano kakantahin niya? Highway daw, highway. Alam niyo na kung ano yun. Yan ang prinsipyong umiiral sa sanlibutan.
Now, here in the body of Christ, hindi ito ang pamumuhay natin dito. Hindi yung sarili nating gawa at sarili nating paraan. What we have here is obedience to the will of God. So be obedience to the leaders God had given. Submission to them, my brothers and sisters. Is that an amen? Ano? Kaya, once again, hindi na muna tayo mag-concentrate sa mga positions. Kasi kadalasan, naging practice natin sa loob ng Iglesia ni Cristo, o Iglesia ng ating Panginoon, mga kapatid, ay pagbibigay ng iba't ibang uri ng posisyon. At itong ginagamit ng marami upang mahikayat ang maraming tao na umaten o maging kabahagi ng isang local church, bibigyan kita ng posisyon doon. Okay? Kasi kapag hindi mo na na-deal ang heart, kapag ang heart ay mananatiling unsubmissive and insubordinate, kapatid, yung position na yon, gagamitin yon ng kaaway upang sirain ang katawan ni Kristo. So what is important here is the heart. Amen. Hindi lang po sapat, mga kapatid, na Pastor, I am available. Okay? And not only that, Pastor, I am willing and able. Okay? So, available siya, merong time, willing siya, gusto niya. Hindi mo ako pipilitan, Pastor, gusto ko. At able ako, kaya ko. Yan. Sabi niya. Pero meron akong hinahanap doon, na wala doon sa tatlo. Ang hinahanap ko, at ang hinahanap ni Lord, mga kapatid, yun ang mahalaga, ay yung submission. Kasi kung available ka nga, hindi ka naman submissive. Available ka rin available ka rin lumaban. Willing ka nga, hindi ka naman submissive. Willing ka rin lumaban. At able ka nga, hindi ka naman submissive. Able ka talagang lumaban. Is that an amen? So what we are talking about here is this life in the body. They submitted themselves. They devoted themselves first to the apostles' teaching. Hallelujah. Is that an amen? Mga kapatid. And so, ang sabi ni Apostle Paul, do not give the devil a foothold. Any thought that wants to separate from the will of God, my brothers and sisters, huwag nating papapasukin ito. O, ba't nawala si Joey doon? Nilamig ko, Pastor. Ganun. Alright. Sabi na, bantayan mo eh. Joey, thank you. Huwag natin papapasukin. We must guard our minds. Hallelujah. Pastor, pagka ganito, hindi tayo dadami. Bahala si Lord sa dami. Ang gusto ni Lord, ang dumami ay ang tupa. Dadami nga tayo, dami namang kambing. Ang nais ng Panginoon, yung tunay na tupa. Amen? Hallelujah. They know the voice of the shepherd and they obey him. Hallelujah. By the way, what is the meaning of the word insubordinate? Naku, napakarami po ang synonyms ng word na insubordinate. 1, disobedient. 2, unruly. Unruly. Hindi mapasunod. 3, wayward. Nag-ibang landas. Naliligaw ang kanyang landas. Disorderly. Itong ibig sabihin ng insubordinate, disorderly. Hindi makasunod doon sa tamang order ng church. Troublesome.
Ibig sabihin, troublemaker. Alright? Rebellious. Yan. Ang kanyang palayaw si Ku. Rebellious. Defiant. Nanglalaban, nanunuwag. Okay. Uncooperative. Ayaw makipagtulungan. Sa halip na tumutulong, naninira. Willful. Sariling kalooban ang pinapairal. Unmanageable. Alam niyo na ba ito? Ang hirap namang i-manage ng hair mo. Ako, walang problema dyan. Unmanageable. Ang hirap mong pagsabihan. Pagka merong sinabi, ibang gagawin. Kapag sinabi, punta tayo dito, hindi ba mas maganda kung dito? Sa umaga tayo, hindi, sa gabi. Di ba? Ang hirap. Unmanageable. Uncontrollable. Huminahon ka. Habang pinapahinahon, lalo namang uncontrollable. And you see, self-control is one of the fruits of the Holy Spirit. Is that an amen? So dito natin makikita kung nagsasubmit tayo sa Lord. Kasi ang nais natin, nung tayo pa'y nasa sanlibutan, mga kapatid, walang hahawak sa buhay natin. Walang magsasabi. Kaya nga nauso yung mag-independent ka na eh. Diba? Humiwalay ka na. Ayaw mo. Alam ni Freddie Aguilar yan. Diba? Gustong masunod ang layaw mo, di mo sila alam na yun. Kasi ang sariling layaw eh. Is that an amen? Sa totoo lang kapatid, ayaw nating mapakinggan to. Ang mensaheng ito, ayaw natin to. Why? Dahil ito ay isang mensahe na totally nag-o-oppose sa ating sinful nature na nasa loob natin. Yung sinful nature sa ating loob, nag-aalburuto ito. Whenever it hears the Word of God, because it continuously struggle against the Spirit. Kaya, kung meron tayong ganitong nararamdaman, kapatid, yan ay isang bagay na tunay na nararamdaman ng lahat. Is that an amen? Amen. Dahil tayo ay mga nilalang na nagkasala at tayo ay nadumihan, nahulog tayo sa kasalanan, nagkasala tayo sa laban sa ating Panginoon. Praise the Lord na lamang at tayo ay iniligtas ng Panginoon. Amen. Kaya ngayon, bagamat ang sinful nature ay nagre-react against the will of God, meron ka namang Espiritu ng Diyos na humihimok sa iyo. Hallelujah! Nagbibigay sa iyo ng kalakasan, na sa iyo'y nangungusap. Meron kang Espiritu ng Diyos na nagbubukas ng iyong mga mata kay Kristo. At sinasabi sa iyo kung saan ang tamang dapat daanan mo. At hindi niya lang ituturo kung anong dapat na landas na lalakaran mo. Sasamahan ka niya. Amen. Is that an amen? Amen. So that is unity with the head. At alam niyo kapatid, napakalaki ng epekto ng iyong pagpapasakop sa ating Panginoon doon sa iyong pamumuhay sa loob ng iglesia. Because if you are insubmissive to the Lord, then, my brothers and sisters, you will cause division in the church. Si Satan, hindi lamang si Lucifer, hindi lamang naman siya inahulog eh. Pati yung ibang mga angels ay hindi rin nanatili sa kanilang lugar. Mga kapatid. So this is very dangerous. This is very sensitive. My brothers and sisters, this is very sensitive. Ito ang ating dapat matutuhan, yung authority issue. Authority issue. Upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. What is the rock? That is the rock of the revelation of our Lord Jesus Christ, that He is the Messiah, the Son of the living God, that He is the Christ, the Son of the living God. That is the revelation of His authority.
Ang pinag-uusapan sa loob ng iglesia, kapatid, bukod pa sa spiritual ang dapat nating buhay, ay dapat nasasakop tayo ng authority ni Kristo. Ito ang panlaban natin sa diablo. Submit yourself to God. Resist the devil, and he will flee from you. Di ba, kapatid? Marami pong nag-i-involve sa mga prayer and intercession. Marami pong nag-i-involve dun sa casting out of demonic spirits, sa exorcism, sa mga spiritual warfare. Pero ang tanong, kapatid, tayo po ba'y nagpasakop kay Kristo? Meron ba tayong united fellowship kay Christ? At kapag wala, kapatid, walang kapangyarihan sa ating ministry. Is that an amen? Now, you go to Ephesians chapter 4. I know, my brothers and sisters, I know that this is a very, very sensitive issue to each and every one of us. Pero kinakailangan i-deal muna natin ito para maging malinaw, maging maayos, maliwanag ang paglakad ng bawat isa sa katawan ni Kristo. Verse 11, ang sabi niya, Ephesians chapter 4 verse 11, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. Sino na pong binigay ng Panginoon sa kanyang katawan? Apostles, the prophets, evangelists, the shepherds and teachers. To equip the saints for the work of what? Of ministry. Huwag muna natin tignan yung ministry. Tignan po muna natin yung salitang to equip. Pastor, merong ministry. Anong ministry ang dapat meron ako? Sandali lang, kapatid. Kinakailangan muna natin ng equipping. Is that an amen? Kinakailangan muna natin ng instruction. Kailangan natin ng correction. Kailangan natin ng training in righteousness. Hindi muna training in specific ministry, but training in righteousness. Train up a child in the way that he should go. In the way, in the way, in the way. Amen. Marami pong natuto patungkol sa paggawa. Iyon. Ang labas, nawa. It is spoiled. Kaya hanggang sila ay tumanda na sa pagiging Kristiyano, nakalampin pa rin. Bonjing ang labas. Diba? Ang laki ng kanilang mga dede. Chupon. Spiritual bonding. Meron pa nakalagay dito para siyang si Wimpy. Kaya pagdating sa loob na, ako dapat ang sikat, sundin niya ako. Iyak ba sana yung lambing ko? Magbigay kayo ng attention sa akin. Paano? Hindi na equip. Kaya hanggang ngayon, bonding pa rin. Amen. To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Andun po yung salitang building up. Kaya ka i-equip, mga kapatid, para mag-build up ka. Sabi mo sa katabi mo, building up. Building up. Amen. Salamat sa mga building, salamat. No? Pero ang mahalaga, yung mga nasa loob ng building, dapat builders sila. Building up. Ibig sabihin, patibayin mo. Ibig sabihin, i-encourage mo, i-edify mo, exhort mo, at i-share mo ang Word of God. Amen. Kaya nga, gawain eh. Gawa. Dahil ginagawa tayo ni Lord. Amen ba yun? Amen. So, ang gawain ng Lord ay gawain ng paggawa, hindi gawain ng pagsira. Huwag mong papasukin ang gawain ng pangsira sa katawan ni Kristo. Mga kapatid, huwag mong papasukin yan. Dahil kapag yan ay pinapasok mo, kapatid, hindi lang ikaw ang maapektuhan, pati ang katawan ni Kristo. Amen. Until we attain to the what? To the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Amen. Para hindi na tayo madaling matangay. Oh, my goodness. Yan
ang mananampalatayang hindi lumago sa salita ng Diyos at sa Espiritu ng Diyos, napakadali niyang matangay ng agos. Kung ano ang tugtog, sasayawan niya yan. Kung anong sabihin sa kanya, pinaniniwalaan. Bakit? Hindi siya founded sa Word of God. Kapag nagsalita ng deception ng kaaway, nalilinlang. Ang bilis mabola. Kaya nga gullible. Mabilis mabola. Pinaniniwalaan ng kaaway. Kapatid, nung naniwala si Eva sa ahas, hindi lamang siya ang nagkaroon ng pagkakasala at kamatayan, kundi na rin si Adan. At hindi lamang si Adan, mga kapatid, nung si Adan ay sumunod at nakinig sa kanyang asawa, nadamay ang buong sangkatauhan. Kapatid, amen ba yun? So, wag nating paniniwalaan ang kaaway. Paano ko naman malalaman, Pastor, kung ang kaaway nagsasalita sa akin? Ay, talaga, hindi mo pa rin alam hanggang ngayon? Kapatid, kapag tumawag sa'yo sa cellphone ng asawa mo, oh, honey, ako ito, hindi mo pa rin ba alam hanggang ngayon, ang tinig na iyong asawa? Kung ikaw ay nakapikit at hinawakan ka sa kamay, hindi mo pa rin ba alam ang pakiramdam ng kamay ng iyong asawa hanggang ngayon? Kinakailangan bang isa-isahin pa rin? Ang isang teller o yung nagtatrabaho sa bangko, mga kapatid, kapag nakakita ba siya ng peking dolyares, hindi niya ba malalaman na ito ay fake sa tinagal-tagal niya? Na nakakakita ng totoo? Ibig sabihin, kapatid, kung ganon, ay hindi pa rin natin lubusang kilala si Jesus. Dahil kung lubusan natin, nakikilala si Jesus at lumalago tayo sa pagkakilala sa Kanya, alam mo kung ano ang mali. Alam mo ang tinig ng kaaway. Alam mo ang tinig ng kasinungalingan at hindi ka patatangay dito. Amen? Hindi. Kukuha pa ng permiso sa pastor. Pastor, ang sabi po ni ganito at ni ganire, ganito daw ang gawin natin. Kapatid, magkaroon tayo ng discerning spirit. It's about time. Amen? We are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint, with which it is equipped when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So be very careful with our words. Be very careful with how we talk with each other, with the use of our tongue. Ingatan natin ang dila na yan, mga kapatid. Dahil ang dila, maliit na bahagi ng tao. Ang sabi ni James, para yung apoy na pwedeng makasunog sa kagubatan. Ingatan natin yan. Yan ay nagpapalaganap ng apoy. Kaya bago tayo, kapatid, bago tayo pumunta ng iglesia o makisama sa bawat isa o bago tayo makiusap, i-check muna natin, humarap muna tayo sa salamin. May apoy ba yung dila? Kung merong apoy, may malamig na tubig dun sa gripo. Sige. Baka yun nga ang gawin mo. But pastor, hindi na wala yung pagkachismosa ko, ang dami ko ng tubig na malamig na ininom. Kapatid, be careful. Sabi nga nung nakaraan, kapag may kumausap sa iyo at iniwanan ka na ikaw ay may kadiliman sa iyong isipan at iniwanan ka na nag-iwan sa iyo ng iba't ibang usapin na magdudulot ng paghahati, hindi lamang sa iyong relasyon kay Kristo, kundi sa katawan ni Kristo, kapatid, yan ay hindi sa Espiritu ng Diyos, yan ay sa diablo. Ingatan natin ito, kapatid.
They were together in one accord. They devoted themselves to the apostles' teaching. Hallelujah. Yung panghuli ay salamat naman. Balik po tayo sa Book of Acts, chapter 2. Napakahalaga po nito, kapatid. Acts chapter 2. Ano pong mapupunan nyo rito? Devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. They devoted themselves. Kusa po ano? Hindi po pinilit. Pagkatapos, and all who believe were together. Ibig sabihin, ito ay yung natural na buhay. Magsama-sama. Hindi sila nagpapabayang hindi magkakasama. Merong willingness. And that is the third nature of life in the body. Active participation. Active participation, kapatid. They received their food with glad and generous hearts, praising God, having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. Pastor, ang hirap naman ito. Talagang mahirap yan kung laman ang gagawa niya. Hindi yan magagawa ng sariling buhay natin. Hanggat ang umiiral sa atin ay yung sarili nating buhay sa sanglibutan, yung ating laman, talagang maiinis ka. Ang hirap naman ito, Pastor. Talaga nga. Ang Espiritu ni Lord lang makagagawa niyan sa'yo. At kung tunay kang binago at ikaw ay patuloy na binabago, mangyayari ito. Yung willing participation, sa isang salita, kapatid, activity. Akala ko ba, Pastor, hindi tungkol sa activity. Oo nga, hindi na tungkol sa mga activity yung ginagawa. Pero yung pagkakagamit ko ng salitang activity, this is the very opposite of the word passivity.